Hirap makahanap ng trabaho abroad ang ilang Pinoy professionals dahil itinuturing kasi silang underskilled ng ibang bansa. Kaya naman sa darating na APEC Summit, layo nitong masolusyonan sa pamamagitan ng isang cooperation agreement. Balitang hatid ni Cara David. Nagtapos ng BS Accountancy si Aileen Gaitan. Dahil sa kanyang galing sa finance, naging manager siya ng isang fast food company. Pero nang subukan niyang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, hindi raw sapat ang kanyang pinag-aralan at posisyon sa Pilipinas para maging manager din. Kailangan niyang bumalik sa pagiging service crew at magdagdag ng training. Especially sa Canada, kahit nakapag-aral ka dito ng 10 years or the doctor ka dito, pagdating doon, hindi ka magiging doctor agad. Kasi kailangan pa mag-aral ng basic doctor sa Canada. Ganito rin ang balakid na kinakaharap ng maraming Pilipinong engineers at iba pang Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Dahil kulang ng 2 taon ang ating lumang educational system, underskilled ang tingin ng ilang bansa sa kanila at kailangan magdagdag ng courses o work experience para mag-qualify. Sa trabaho, marami pang ina-adjust. So marami pang tinuturo sa empleyado para maka-adapt dun sa work na kailangan niyang lalo na sa engineering, marami pa pumapasok pa yung mga statistics, sa mathematics. Sa taong ito na punong abala ang Pilipinas sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC, isa sa mga agenda ay ang services sector. Mahigit 50% ng ating GDP umaasa sa services sector. We can follow the demand in the market but normally underskilled kasi yung license hindi recognized. Kaya nakakatrabaho ka but you cannot practice your profession. Kung maipapasa ang APEC Services Cooperation Agreement, gagawing pare-pareho ang qualifications ng mga professional, tatanggalin ang mga balakid sa edukasyon at mas pagtutuunan ng pansin ang kakayahan. Pero kung mas madali nang makakapasok sa ibang bansa ang ating professionals, mas mapapadali rin ang pagpasok ng mga dayuhang manggagawa dito sa Pilipinas at nababahala rito ang ilan. Siyempre, kung pumasok yung mga Bangladeshi, yung mga Vietnamese na malilitan sahod going to us with the same competitive, so baka magkameron ng competition in between. Kasi mas mababa yung salary. Pero kung skill set, professional-wise, mas magaling naman ng Pinoy. Ayon sa DOLE, di raw dapat mabahala ang mga Pilipino na maaagawan sila ng trabaho. Susundin pa rin daw kasi ang salary rate sa Pilipinas at bibigyang prioridad ang mga Pinoy. May priority pa rin sa Filipino. Oo nga, kasi we will have to control their entry through the labor market test. Yung mag-a-apply sila, madidetermine kung anong klase ang technical skills or competencies na required. Kumpiyansa ang DOLE na kakayanin ng mga Pilipinong makipagkumpetensya sa mga dayuhan pagdating sa trabaho. Pero mahalagang paghandaan na rin ito ng mga universidad para tumaas ang kalidad ng ating mga manggagawa. Cara David, GMA News.